Kain tayo mga ka-food trip. Nagluto ako ng chicken inasal sa kawali. Tapos, meron din tayo ditong laing. Tapos, syempre may okra tayo. And for drinks, meron tayong chia seeds with Yakult. So, tara kain! Kain tayo mga ka-food trip. So, 1 cup of rice lang tayo ngayon. Ang dami ng 1 cup of rice natin. Tapos, meron pa rin dito yung sauce ng chicken inasal. And syempre, huwag kalimutan ang chicken oil. Lagyan na natin sa kanin. Sarap. Then, ang ating malupitang sausawan. Dito ka sausawan. Kain tayo! Sarap. Ano tayong laing? Kilala niyo kung hindi ako kumakain ng puwet. Try nyo ito mga ka-food trip, ang sarap.
Lutukin na lang natin to kasi ubos na rice natin and hindi na tayo bubulos. Sa mga gusto pala ng lipstick ko sa TikTok shop, Maybelline Matte Ink number 20 Pioneer. Ganda oh. Sarap. Drinks. Grabe, busog-lusog na naman tayo mga kaputip. Thanks for watching. Bye! Super gahe. Hi guys, another Ilocos Empanada review. I bought this from Orel's Ilocos Empanada Corner located in Vanilad. So, mo na siya. Ata i-try guys. Gahi kay ang dough. Ano nilang suka guys. Inana kabagay lang dough. Daghan kay siya ka ng papaya guys. Wala maguro ko nakitang munggo ani niya. Napod siya longganisa but dili ka siya na nakadaghan. Mas gabaga gyud ang iyahang dough. Inigingkit nimo kay mas slide imuhang hipon kay grabe siya ka gahi o grabe siya ka baga yang dough. Ingon si Daniel mura kuno binangkal pero lami unta siya. This one kay nana ni siya papaya, longganisa, egg, and cheese for only 80 pesos. Ang iyang longganisa kay dili siya garlicky. Sweet siya. Ako nang gitry kay na ning recommend ani sa akong video. Awa. Inana siya kagahi kay maski pag anaon nimo siya oh. Dugay kasi makuan. So, mao na siya nahagpat nako guys. Daghan kaayog na sayang. Grabe kabaga ang ilang dough. Okay, so final review. Lami ta siya. Para sa ko dili kay siya inana kalami nga i-crave gid nimo if nag-crave kag Ilocos Empanada, but pwede na. Ang ilahang longganisa kay naa sa sweeter side. And ang ilang dough kay grabe lang jud kayo kabaga nga to the point nga ang imong ngipon kay mo slide na siya kay di kadulot sa dough inig paak nimo. So again, they are located in AS Fortuna. Murag 4 na ko nga na-tryan nga Ilocos Empanada nga version diri sa Cebu. In Palova paghapon nang ako ang murag top 1. Mag-try pa ko sa laing mga stores and I'll post a review about it. And remember, taste is subjective. If duol ra mo sa Banilad guys, naara ang Orel's Empanada, feel free to order. And yes, try ninyo. Mara to, bye-bye. Hello guys.
Mayang kaon, it's me the reviewer. This is an old video. This was taken last June. Gikan ba ko ani sa Iloilo, dinilaws ko diri for an early dinner. What we had this time was the medium seafood combo plus 1 kilogram of XL lobster. Good for 8 to 12 persons na ni. Sulit na kaayo. Mayang kaon once again. Hi loves, kain tayo. Meron ako ditong Madison siomai. Ayan, titikman natin to mga siomai nila. Yung big siomai nila. O, tapos meron din yung parang Japanese. Tapos shark fin. Din akong chili garlic nila. Fried garlic. Toyo mansi. Ayan yung chili garlic nila. So, subukan natin. Ayan. Chili garlic nila. So, natin. Siomai. Kamayin na lang natin ha. Ayun o. Ito yung parang Japanese siomai nila. Garlic. Chili garlic. Mansi. So, kain. Ang masarap nila ng chili garlic. Ay, garlic. And, comment nyo kung anong oras nyo ito napanood at kung tagasan kayo, okay? Bye-bye! Tatlo. Bili nga ako tayo, madali. Suka nila. Tapos, parang lumpiang togi sa atin, pero kulay yellow sa kanila. Tapos may lasa yung wrapper nito. Okay, 40, 30, 70. Wow! Yeah. Tay, magkano yan, Tay? Wala. Lumpiang gulay. Isa po na to. Ako din, Tay. Ako din. Bicho-bicho. Lumpia gulay. Lumpia gulay. Red roll. Red roll. Yung nga may lasa nga yung wrapper, tapos gulay siya, ayan. Up. Ako-adjust ko lang guys. Tuloy ako. Kaplos? Tamis. Tamis. Suka. Hindi. Kaisa. Parang lumpiang togi sa atin, pero kulay yellow sa kanila. Tapos may lasa yung wrapper nito. Okay, 40, 30, 70. Nakain ka ng gulay ah. Tatlo. Bili nga ako tayo, madali. Pagtuon og pamatasan. Nakasulod siya sa DepEd kinakapasar na sa Ma'am Hanamita Luzon. Yes. 4 years na ako gi-eskwelahan akong profession. Wala mo'y karapatan kuan sa akong profession. Wala jud mo'y karapatan. Gikan first year to fourth year. Ha? Gikan first year to fourth year. Scholar ko. Nag-eskwela ko. Nag-negosyo ko. Kana mga ingana ko ng mga istorya nga. Ano nakasulod ka sa DepEd? Wala mo kabalo. Unsi kahagon ako para makasulod ko sa DepEd. Unsa gibuhat na ako para makasulod ko sa DepEd. E inyo ko inganian? Inyo i-question akong profession? Palangga manggali ko sa mga ginikanan sa akong estudyante. Nga kang badaog-daogon na ninyo akong profession. Nipasal ko sa LET, 1 take. 86.90 ako ang average. Hindi nga naon ko nimo? Unsay naon nimo? Adyo kay karapatan magbastos sa ako ang kuan. Sige, bastuson ko nimo sa akong naon. Yes, dili ko gwapa, dako kay kog naw. Unsa ka na ipanghinaway ninyo sa kuha. Pero kung ako ang profession ninyo ang kuanon, wala jud ko'y karapatan, wala ko na pa eskwela sa kuha. Isa na pa eskwela sa kuha akong ginikanan. Ako ang scholarship. USEP graduate ko. Wa mo kabalo? Unsay kalisod mag-eskwela tapos inyo rang yanuhon.
Og tamay akong profession. Yes, pwede ko nyo yanuhon sa ako ang now. Kaya si ko gwapa, dako kay kog now. Pero ang anaon ko nimo? How dare you? Sobrahan na ka ha? Diyos lang imong gusto? Pag content og tarong, ay paghilabot sa ako ha? Bastos ka ha? Wa kay pamilya, wa kay ginikanan? Dugay naman kaga-content sa ako ay kapinati kag-warningan, di ba? Buutan pa kayo ko, ana. Wadyo may karapatan magkuhan sa kong profesyon, kaya wagin na ko ni gipangayo. Pagkatuig na akong giskwelahan, girebyuhan ako, nipasar ko. Tuulin yung sa pagpasar lang taman, lisod kayo makasulod. Lisod kayo makasulod yun, kadaghan og kompetensya. Yanu-yanuhon ra ko ninyo? Yanu-yanuhon ra ninyo ako ang profession? Makapasaylo man gani ang Ginoo. Dapat yun nahuna na nimo. Imo pa jud ipaglab, imo pa jud tong ingnon na kuan. Ngano ni pasar ngano nakasulod ko sa DepEd? Sorry, nagyaya ra nang naong nimo. Ayaw lang na i-kuan iyang ano mi. Ayaw lang na i-take down iyang account. Kaya ginabuhi na kuno na siyang tarong. Yang pagpanginabuhi og tarong sa pagpanghilabot og tao. Ayaw lang na i-take down mi. Nag-comment ang isa ka ano nako, saligan nako sa mga ingana. Daghan ako og kaila nga IT nga manguan. Pero wala na ko nagipa-take down imong account. Yes, kabalo ko nang ginabuhi ka, panginabuhi og tarong, ayaw panghilabot og tao. Ikalipay yun niya ang kasakit sa uban. Ano sa'yo, itong nobya na parang IP16? Or itong Hot 60i na parang mansanas rin? Magla-live ako nito ha. Okay? Infinix, Itel, Nubia. Meron pa tayong Samsung dadating. Meron pa tayong Realme. Kaya mag-follow ka sa akin para mapasalamatan kita. Tawagin mo akong Boss Eds. Mga sample to. Pipili ako sa mga nagko-comment dyan, yung mga solid followers ko. Kasi sayang din to eh. Ito, Smart 8. Ah, Smart 10 pala. Or ito. Go! Let's get my last dose of vaccine. Sama kayo. Nagulat ako na aabot ng March yung bakuna ko. Black cat. Pangalawang black cat ko na yan today. Tapos guys, ang pangit kasi nag-mark talaga siya. Wala talaga akong ibang vacant time this week. Kailangan talaga today siya mangyari. Like, it's now or never. Kahit na sobrang dami na nang mangyayari sa akin today. Bumili lang ako ng food here saglit. Nagugutom na talaga ako. And kanina pa akong 7 nandito. So, 7:40 ako dumating sa campus kasi may 7:30 ako ng class. Like, ang dami na nangyari. Sobrang same siya dun sa favorite ko, dun sa kabila. Naisip ko lang i-try dito. Tingnan ko i-swim. I'm walking na. Biglang sobrang lakas ng hangin because we're here. Last, finally. Woo! Ano naman? Ay, grabe ate. Thanks ate. Ayun na habang sinasabi ko, napakainit. I'm walking back to Lasal na. Sakit guys, grabe. Parang feel ko na mag-grab kanina eh, pero sabi ko wag na. Sayang kasi. Break time. Lilipat lang kasi ang alikabok dito. Pero sabi ko kasi sa kanya, parang mas masaya yung Singapore namin kaysa sa Cebu. Pinakamasayang moment yun sa buhay ko. Hagdan. Ma, late ka na sa balita. Dami characters. Magti 3 years ko na dito sa Lasal. First time kong papasok dito. Ang agenda namin here ay magpa-print. Dito yung first finals week na vlog ko. Resize lang gagawin. 8.5. A4. Why is it size 6? Sabi naalala ko dati, nagpapagas yung nanay ko 30 pesos lang. Pag nilaminate, magsismug siya. Walang charge if ever. Pag back-to-back di naman magbe-bleed, no? Hindi ko mas okay, no? Magkano po ulit yun? Nag-doubt ko pa ate kanina sa all black. Nasayangan ka sa A. Ano sulit yung 60 namin? 50 lang. 50 na lang. Ate, madami kaming papaprint. Meron. 50 na lang. Hindi ko alam nasa yung isa kong charger. Ma'am? Ang dami nangyayari. Overstimulation is rare. Wala yung charger ko pero nandito yung dahon. Oh my gosh. Yung charger ko na mahal yung nawawala. Hindi nga nawala ang wallet. Ang charger naman. Yan yung charger na binili ko dahil nawala nga yung isa kong charger. Sige ko kuya. Ay, ako na ba mauna eh. Pouch ko yung nawawala. Nandun yung pang retouch ko, eyelash curler ko, blush ko, lipstick ko. Galing. Akala ko, charger ko lang yung nawawala. Pag
Tingin ko sa bag ko. Bakit yung bag ko parang ang daming space? Kanina umalis ako ng bahay, ang dami kong dala. Wala siya here. Pabalik ako sa classroom ko kanina. Check ko if nandun. Wala siya dito sa classroom ko. Wala din daw siya doon kasi ako nakaupo kanina. Hindi ko alam sa ko siya hanapin. What if nahulog talaga siya? Tumawag din ako sa clinic kung saan ako nagpa-vaccine kanina. Wala din daw. Lost and found. Kapag wala siya doon, edi wala. Apple ko pa na charger yung nawala. Hindi na lang yung mumurahin. Grabe guys, para ako nag-read din ng CCTV kanina. Check ko lahat ng mga clips ko earlier. Nahagard na ako Dead ma sa bashers. The end of the world kung nawalan ako ng isang charger. Kapalipas muna ako ng oras and hihinga. Nag-place order na talaga ako ng bago. Like, I cannot anymore. Non-verbal. Update guys, nag-email sila sa akin. May nagbalik daw ng pouch ko. Yellow na pouch. Thank you. Salamat sa Diyos. Kanina lang umaga nung nag-ready na ako, na-realize ko nandito din yung favorite kong lip gloss. Tapos hindi ko alam anong shade niya. It's in the shade Glide. So nung bibilin ko siya ulit sana, actually na-check out ko na. Actually hindi ko nakuha kung sino yung nagbalik. Tama yung binalikan ko kung saan ko siya naiwan. Malamang chinek ko all of the above. Well watched. And Yastremska, she isn't saving these match points by luck. She's being aggressive. The only way that she knows. Staying true to herself. This is a breathtaking tennis match, it really is. Jovic Osorio was top class before this, but this might have just topped it. Amazing return. Advantage, yes, Neither player wants to lose this. They've both put in so much. Well, a mix of a wry smile and disbelief. Another double fault. If she could scratch these inaccuracies from her game, she'd be close to one of the best. But there's just too many errors in her game. Too many double faults. 8 in this set alone, 15 for the match. And it hands Alex Ayala a 4th match point. It's Ayala's night. And the Filipina wins a blockbuster close to midnight in Indian Wells. Look at the great respect between these two. This was a sensational match. Diana Yastremska more than played her part.
Lovely respect between the two, but it's Alex Ayala who thrives in these matches. She thrives in these kinds of atmospheres, and she's done it again. 7-5, 4-6, 7-5. Incredible, absolutely incredible. And if not the match of the tournament so far, it's certainly a big contender, and it's going to be hard to beat. I think the support in the end got her over the line, but you've got to feel for Diana Yastremska. She had chances. She was serving for the match in that third set. She was pegged back and beaten in 2 hours and 43 minutes. But she can be extremely proud of her performance tonight. She was so aggressive. In the end, maybe a little bit too aggressive. Absolutely amazing. And a privilege to watch. How special was it to get the win tonight in front of all of these guys? It was so incredible. This is my first time in Indian Wells. Alex Ayala wins on her Indian Wells debut somehow in 3, 7-5, 4-6, 7-5. An absolute cracker of a contest. Diana Yastremska had the edge on the first serve. She won more points on it. She had more aces, but 15 double faults proved very, very costly, particularly in that final game. And Alex Ayala, how do you dissect this? Goodness me, what a contest. So tight throughout. 13 breaks of serve, 7 of them for Ayala, and she just about shaded it. 4 more points in the match for the Filipina, and she edges through to the third round. What a debut, what a night for Alex Ayala. And it will be a mini reunion with Coco Gauff. And Alex Ayala will be hoping for revenge against Coco after losing to her in the Dubai quarterfinals. And they meet again very, very quickly. That one could be just as good as this match. It's the 4th seed against the 31st seed. Alex Ayala will meet the American Coco Gauff in the 3rd round after winning on her Indian Wells debut. How on earth do you follow that? It's a very good night from myself, Elliot Richardson, at the BNP Paribas Open in Indian Wells. And see you soon.